Ang milyonaryo ay umuwi ng lugmok at nanigas nang makita ang ginawa ng yaya sa kanyang mga anak. Ang lalaking nasa kanya na ang lahat, maliban sa buhay. Namatay ang makina ng luxury car, ngunit hindi gumalaw si Rafael. Ang mga kamay niya ay nakakapit pa rin ng mahigpit sa manibela, napakaputi ang mga buko ng daliri, tila ba ang pagbitaw sa kontrol ng sasakyan ay nangangahulugang pagkawala ng kontrol sa sarili niyang buhay. Bumuntong hininga siya, ngunit ang aircon ng kotse, na may artipisyal na amoy ng bagong balat at pino, ay hindi makapuno sa pagkabakante na nararamdaman niya sa dibdib. Kalalabas lang niya sa isang meeting na tumagal ng 6 na oras. Natapos niya ang isang kasunduan na magtitiyak sa kinabukasan ng kanyang kumpanya sa loob pa ng isang dekada, isang halaga na may napakaraming zero na magpapahilo kahit kanino. Nagbukas ng champagne ang mga kasosyo niya, tinatapik ang kanyang likod, at sinabing henyo siya, isang pating, ang hari ng syudad. Ngunit doon, sa katahimikan ng kanyang driveway, sa tapat ng malaking mansyon na tinatawag niyang tahanan, naramdaman ni Rafael na siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Tiningnan niya ang harapan ng bahay. Ito ay kahanga-hanga, perpekto, at lubos na nakakatakot. Sa loob ng 3 taon, simula noong tawag sa telepono na nagbalita na hindi na babalik ang kanyang asawa, ang bahay na ito ay naging isang malamig na mausoleyo, isang lugar ng marmol, ng mahabang katahimikan, at ng mga anino na lumalaki ng masyadong maaga. Kinamumuhian ni Rafael ang umuwi. Kinamumuhian niya ang eksaktong sandali na tumatawid siya sa pinto at ang tanging tunog na sumasalubong sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang mga yapak sa makintab na sahig. Kinamumuhian niyang makita ang kanyang 5 anak, napakaliit, napakahina, naglalakad sa mga pasilyo na parang maliliit na sundalo sa isang barracks, laging malinis, laging tahimik, laging malungkot. Sige na Rafael, bulong niya sa sarili, habang niluluwagan ang buhol ng kurbata na pakiramdam niya ay isang lubid. Pumasok ka lang, maghapunan, halikan mo sila ng good night at ikulong ang sarili mo sa opisina. Bukas, ibang araw na naman. Bumaba siya ng kotse, binibitbit ang kanyang briefcase na parang may laman itong mga bato. Ang hapon ay mabigat. Ang ginintuang oras na mahal ng mga fotograpo, ngunit nagpapaalala sa kanya na isa na namang araw ang lumipas nang hindi niya nasilayan ang araw. Naglakad siya patungo sa pangunahing pasukan, ngunit may pumigil sa kanya. Isang tunog. Tumigil siya. Kumunot ang noo niya sa pagkalito. Ano iyon? Tila mga sigawan. Ang puso niya ay kumabog ng malakas. Umakyat sa lalamunan niya ang takot. Isang aksidente. May nasaktan. Sa bahay na iyon, hindi kailanman sumisigaw. Ang disiplinang ipinataw ng kanyang biyenan, si Lola Remedios, at ng mga striktong yaya noon ay ginawang permanenteng aklatan ang tahanan. Ngunit pagkatapos, pinatalas niya ang pandinig. Hindi iyon sigaw ng sakit. Iyon ay mataas, masigla, magulo. Iyon ay tawanan. Naramdaman ni Rafael ang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang likod. Hindi niya matandaan kung kailan huling nakarinig ng tunay na halakhak sa kanyang pag-aari. Naintriga at may kakaibang pakiramdam sa tiyan. Sa halip na pumasok sa pangunahing pinto, umikot siya sa bahay patungo sa halamanan sa likod. Ang kanyang sapatos na Italyano ay umingit sa graba, ngunit ang tunog ng tawanan ay palakas ng palakas, kasabay ng hindi mapagkakamalang pagbalagbag ng tubig. Pagpihit niya sa kanto, kung saan ang perpektong trim na palumpong ay nagbigay daan sa malaking hardin tropikal, biglang napahinto si Rafael. Ang eksena sa harapan niya ay humampas sa kanya nang may lakas ng isang tren. Nanigas siya habang ang briefcase ay bahagyang dumulas sa kanyang pinagpawisang mga daliri. Ang hardin, na karaniwang lugar ng matamlay na pagninilay-nilay, ay naging isang larangan ng digmaan ng purong kagalakan. Nandoon siya, si Maya, ang bagong yaya, na kinuha niya 2 linggo pa lamang ang nakakaraan, halos dahil sa desperasyon, dahil walang ibang tumatagal sa kahigpitan ng kanyang biyenan. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi katulad ng masunuring empleyada na naghahain ng kape sa kanya tuwing umaga. Nakatayo si Maya sa gitna ng damuhan, nakadikit sa mukha niya ang mahaba at maitim niyang buhok dahil sa halumigmig. Basang-basa ang kanyang denim dress at ang puting apron ay hindi na puti. Hawak niya ang hose ng hardin na parang setro ng kapangyarihan at may ngiti na mas nagliliwanag pa kaysa sa araw mismo. Nagwiwisik siya ng tubig pataas.
lumilikha ng mga arko ng artipisyal na ulan na kumikinang na parang mga diamante sa hangin. At sa harap niya ay naroon sila, ang kanyang mga anak. Kinailangan ni Rafael na pumikit ng ilang beses para makilala sila. Hindi sila nakasuot ng nilabhang lino na ini-insist na isuot ni Lola. Nakasuot sila ng mga makukulay na t-shirt, basang-basa mula ulo hanggang paa, tumutulo ang buhok, at nakalimutan ang kanilang mga sapatos sa isang sulok. Tumakbo sila, tumalon, nagtulakan, ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kanilang mga mukha. Ang panganay, si Luis, nakaraniwang nakatingin sa lupa ng may seryosong mukha na nakakatakot para sa kanyang 6 na taon, ay tumatalon ng nakabuka ang mga braso. Sinisikap hulihin ang buga ng tubig gamit ang kanyang bibig, tumatawa ng malakas. Ang kambal ay gumugulong sa basang damuhan, walang paki sa putik, walang paki sa mancha, at ang maliit na si Inigo. Naramdaman ni Rafael na humihinto ang kanyang paghinga. Si Inigo, na halos hindi nagsasalita, na nagtatago sa likod ng mga muebles kapag may bisita, ay nasa mismong harap ni Maya, tumatalon na parang spring, nakapikit ang mga mata, at may ngiti na napakalapad na tila babibitak ang mukha niya sa sobrang tuwa. Dagdagan pa, yaya tubig, sigaw ng isa sa kanila. Ingat, dumarating ang halimaw ng lawa. Sagot ni Maya nang may matinis at matamis na boses. Itinutok ang buga ng tubig sa kanilang mga paa upang tumalon sila. Hindi makagalaw si Rafael, napatigagal siya. Tiningnan niya ang kanyang sariling madilim na asul na suit, walang mancha, tuyo, matigas. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang gintong relo sa pulso, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang matinding inggit. Hindi siya naiinggit sa pera ng iba o sa kapangyarihan ng kanyang mga kalaban. Inggit siya sa buhay na naipasok ng simpleng babaeng iyon na may plastic na hose at nakayapak sa mga nagyayelong puso ng kanyang mga anak. Binibigyan niya sila ng isang bagay na hindi niya kayang bilhin sa kabila ng kanyang milyon-milyong kayamanan. Pambata, lumilipad ang tubig, kumikinang ang mga patak sa hangin at panandalian. Ang eksena ay tila gumagalaw ng mabagal sa harap ng mga mata ng milyonaryo. Ito ay isang pagpipinta ng purong kaligayahan, isang matinding kaibahan sa kadiliman ng kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Rafael ang isang luha, isang patak lamang na namuo sa kanyang mata. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Para bang ang tubig na nagbabasa sa kanila ay naglilinis din sa kanya, tinatanggal ang alikabok ng opisina, ng pagluluksa, ng pagkakabukod. Ngunit pagkatapos ay sinakop siya ng takot. Ano ang mangyayari kapag tumigil sila? Ano ang mangyayari kapag nakita siya, ang amang wala, ang lalaki sa suit na laging nagdadala ng katahimikan? Ang bangin sa pagitan ng ginto at putik. Nananatiling nakatago si Rafael sa likod ng anino ng isang malaking palmang ornamental. Hindi kayang sirain ang gayuma, ngunit hindi rin kayang sumali rito. Pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sarili niyang bahay. Isang malayong manonood ng kaligayahan ng sarili niyang dugo. Pinanood niya ng mabuti si Maya. Wala sa kanya ang anumang bakas ng protokol na lamig ng mga dating yaya. Yaong mga babaeng may titulo sa edukasyon ng bata na tinuturing ang mga bata bilang mga academic project. Hindi pinamamahalaan ni Maya ang mga ito, mahal niya ang mga ito. Nakita ito sa paraan na, bagamat binubugahan niya sila ng tubig, nag-iingat siya na huwag pumasok sa mata ng pinakamaliit. Nakita ito sa kung paano siya yumuyuko upang maging pareho ng taas nila. Pinapayagan siyang basain ang kanyang buhok. Sinisira ang hindi nakikitang hadlang ng awtoridad na laging umiiral sa pagitan ng matanda at bata sa mansyon na iyon. Shark attack! Sigaw ni Maya. At ang 5 bata ay tumakbo ng pabilog, sumisigaw sa tuwa. Napansin ni Rafael ang isang bagay na nagpakirot sa kanyang puso. Hindi natatakot ang kanyang mga anak na madumihan. Sa loob ng maraming taon, ang boses ng kanyang biyenan, si Lola Remedios, ay umalingaw-ngaw sa mga pader na iyon. Huwag kang tumakbo, pagpapawisan ka. Huwag mong hawakan iyan, magmamantsa ka. Ang isang maginoo ay laging presentable. At siya, duwag o sadyang pagod lang sa sakit, ay pinayagan ito. Hinayaan niyang gawing manikin ang kanyang mga anak. Ngunit ngayon, nakikita silang puno ng putik, may berdeng tuhod mula sa damo, at nakadikit sa katawan ang mga t-shirt. Mas lumabas ang kagandahan at pagiging totoo nila kaysa kailanman. Sila ay mga bata lamang.
Bigla, nagbago ang direksyon ng buga ng tubig dahil sa isang biglaang paggalaw ng isa sa kambal na natisod sa hose at isang arko ng tubig ang lumipad lampas sa damuhan, tumama ng diretso sa sapatos na balat na Italyano ni Rafael. Ang malamig na tubig ay agad na nagbasa sa kanyang medyas. Ang pagdikit ay nagpabalik sa kanya sa ulirat. Hindi sinasadyang umatras si Rafael, lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang paggalaw ay umakit sa atensyon ni Maya. Lumingon siya, nakangiti pa rin, ngunit ang ngiti ay nanigas sa kanyang labi sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang amo, bulalas niya, agad na ibinaba ang hose. Ang katahimikan ay bumagsak sa hardin ng may bigat ng isang concrete slab. Ito ay kagyat at masakit. Ang tawanan ay naputol na parang may nagpatay ng switch. Ang 5 bata ay lumingon patungo sa tinitingnan ni Maya. Nang makita ang kanilang ama na nakatayo, nakasuot ng madilim na suit, may briefcase, at may hindi mabasa na mukha, ang pagbabago sa body language nila ay nakasisira kay Rafael. Hindi na sila ang malayang mga bata 5 segundo na ang nakalipas. Nagbalikat sila. Pinunasan ng panganay ang kanyang mga kamay sa basang pantalon, sinisikap na magmukhang maayos. Si Inigo, ang maliit, ay nagtago sa likod ng mga binti ni Maya, tanging isang mata lang ang sumisilip na may takot. Natatakot sila. Natatakot sa kanya. Ang takot na iyon ay mas masakit pa sa pagkamatay ng kanyang asawa. Mas masakit pa sa anumang kabiguan. Tinitingnan siya ng kanyang mga anak bilang hukom, bilang executioner ng kanilang kasiyahan. Inaasahan nila ang sermon. Inaasahan nila ang sigaw tungkol sa nasirang mamahaling damit. Si Maya, gayunpaman, ay gumawa ng isang bagay na ikinagulat ni Rafael. Sa halip na lumayo sa mga bata para iligtas ang sarili niyang trabaho, sumulong siya ng bahagya. Inilalagay ang sarili na parang isang kalasag sa pagitan ng makapangyarihang lalaki at ng mga basang-basa na bata. Basang-basa siya. Ang kanyang buhok ay magulo at alam niyang malamang ay sisantihin siya dahil dito, ngunit itinaas niya ang kanyang baba. Sa kanyang madilim na mga mata ay walang pagsunod. Mayroong isang kislap ng matinding pagtatanggol. Si Rafael, nagsimula siya, medyo hiningal sa laro, ngunit matatag. Maaga po kayong dumating. Tiningnan ni Rafael ang kanyang basang sapatos at pagkatapos ay tiningnan ang mga takot na mukha ng kanyang mga anak. Gusto niyang sabihin sa kanila na huwag silang tumigil. Gusto niyang sabihin sa kanila na mukha silang kahanga-hanga. Gusto niyang sumigaw na gusto rin niyang makipaglaro, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan, kinakalawang dahil sa mga taon ng emosyonal na katahimikan. Ang kanyang pag-iisip bilang negosyante ay sinuri ang sitwasyon, nasirang damit, maputik na hardin, ganap na kaguluhan. Ngunit ang kanyang damdamin bilang ama ay sumisigaw ng ibang bagay. Sila, nagsimula si Rafael. Ang boses niya ay naging husky, kakaiba. Ang mga bata ay nagpigil ng hininga. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa hose, handang ipagtanggol sila, handang sabihin na ideya niya iyon at huwag silang parusahan. Ay! Basang-basa, pagtatapos ni Rafael ng may neutral na tono na walang inilalabas. Napakainit po kasi sir, mabilis na sagot ni Maya, nang may malumanay na tono na nagpalambot sa tensyon. Ang mga bata ay kailangan nilang ilabas ang enerhiya. Napakatahimik po ng bahay. Masyadong tahimik para sa 5 pusong malakas ang tibok. Ang sagot ni Maya ay nagpahina ng lakas sa kanya. Masyadong tahimik, napansin niya iyon sa loob ng 2 linggo. Naunawaan niya na ang katahimikan ng mansyon na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay lason. Sumulong si Rafael patungo sa damuhan. Naramdaman niya ang halumigmig na tumagos sa talampakan ng kanyang mamahaling sapatos na sumisira sa mga ito nang hindi na maaayos. Wala siyang pakialam. Umusad siya patungo sa kanila, mabagal na parang lumalapit sa isang sugatang hayop na maaaring tumakas. Papa? Tanong ng panganay. Si Luis, nang may nanginginig na boses, hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa pag-asam ng sermon. Pasensya na po, nadulas kami. Ang magandang kasinungalingan ng bata para maiwasan ang komprontasyon ay nagpunit sa kaluluwa ni Rafael. Hindi ka nadulas anak, malambing na sabi ni Rafael, nakatitig kay Maya. Nagsasaya ka. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal na maaari itong hiwain. Tinitingnan siya ni Maya nang may pagtataka. Sinisikap na basahin ang lalaking ito na tila gawa sa bato, ngunit puno ng bagyo ang mga mata. Hindi siya nagpabaya. Alam niya kung paano gumagana ang mga mayayaman.
Una, ang kalmado, pagkatapos ang biglaang pagpapaalis. Kung magagalit po kayo, sa akin na lang po, sabi ni Maya, sumisingit sa katahimikan ng may katapangan na nagpahanga kay Rafael. Ako po ang nagbukas ng hose. Ako po ang nagsabi sa kanilang tumalon. Sila po ay mga bata lang, nagpapakabata. Hindi sila nararapat sigawan dahil lang sa masaya sila. Tiningnan siya ni Rafael. Talagang tiningnan niya siya. Nakita niya ang mga patak ng tubig sa kanyang mga pilikmata, ang simpleng damit na nakadikit sa kanyang katawan, ang napakalaking dignidad na nagmumula sa kanya. Siya ang kabaligtaran ng lahat ng nakapaligid sa kanyang buhay. Siya ay hindi perpekto, maingay at magulo, at siya mismo ang nawawala sa lugar na iyon. Akmang bubuksan na niya ang kanyang bibig, akmang sasabihin ang isang bagay na magbabago sa dinamika ng hapong iyon, marahil ay akmang magpapasalamat nang ang matinis na tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay pumutol sa marupok na koneksyon na nabubuo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang matinis at autoritaryong boses ni Lola Remedios ay umalingaw-ngaw mula sa terasa, nagpaalis sa mga ibon mula sa mga puno. Ang mahika ay nasira sa libu-libong piraso. Ang mga bata ay automatikong nagbalikat, yumuko, ang kislap, sa mata ni Inigo ay namatay kaagad. Pumikit sandali si Rafael, naramdaman ang galit na umaakyat sa kanyang tiyan. Ang totoong mundo, ang mundo ng mga patakaran at status, ay muling sumingit, nagbabanta na patuyuin ang kakaunting kagalakan na sumibol pa lamang sa hardin na iyon. Ang pagbagsak ng kontrabida. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang biyenan na bumababa sa hagdan na parang isang bagyo, itinuturo ang isang mapanuri na daliri kay Maya. Nagsimula na ang komprontasyon at alam ni Rafael nang may ganap na katiyakan na hindi na siya maaaring manatiling manonood. Ang ipinataw na katahimikan. Bumababa si Lola Remedios sa mga hagdanan ng bato ng terasa, hindi bilang isang lola na sasalubong sa kanyang mga apo, kundi bilang isang henerala na pumapasok sa isang larangan ng digmaan kung saan nawalan ng katinuan ang kanyang mga tropa. Ang tunog ng kanyang high heels na tumatama sa tuyong bato ay umalingaw-ngaw ng may agresibong ritmo, sinisira ang tropikal na kapaligiran na nilikha ni Maya ilang segundo lamang ang nakalipas. Naramdaman ni Rafael ang isang pamilyar na buhol sa tiyan. Iyon ang pakiramdam ng pagka-suffocate na laging kasabay ng kanyang biyenan. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, tumira si Remedios sa guest house sa ilalim ng premise na tutulong, ngunit sa katunayan ay kinontrol niya ng lubusan ang rutina ng pamilya, nagpataw ng isang walang hanggan, madilim na pagluluksa sa isang bahay na sumisigaw para sa kaunting kulay. Patayin mo iyan ngayon din, sigaw ni Remedios, ang boses ay puno ng puot. Si Maya, na hawak pa rin ang hose, ay nag-react sa instinct. Hindi dahil sa takot sa babae, kundi dahil sa marahas na tono na nagpakaba sa maliit na si Inigo at nagpabitaw sa kanyang binti. Pinaikot niya ang gripo, pinutol ang arko ng tubig. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Wala ng tawanan, wala ng tunog ng tubig na tumatama sa dahon ng saging. Tanging ang humihingal na paghinga ng mga bata at ang malayo na tunog ng trapiko ng syudad ang naririnig, nagpapaalala sa kanila na tapos na ang mahika. Dumating si Remedios sa damuhan, huminto bago tumapak sa basang damo. Tiningnan niya ang sarili niyang sapatos na designer nang may pagkabahala at pagkatapos ay tumingala sa grupo nang may ganap na pagkasuklam. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Niluwa niya ang mga salita. Nililibot ng tingin ang 5 bata. Mukha kayong hayop, mukha kayong bata sa kalye. Ang mga bata na ilang segundo lang ang nakalipas ay punong-puno ng buhay ay physically nagbalikat. Ito ay isang masakit na pagbabago. Inayos nila ang kanilang likod, yumuko, at pinagsama ang kanilang mga kamay, inangkop ang matigas na postura na sa pilitang itinuro sa kanila. Ang kagalakan ay naglaho sa kanilang mga mukha, pinalitan ng isang pagkakonsensya na hindi nararapat maramdaman ng anumang bata sa edad na iyon. Lola, kami lang po. Sinubukan ni Luis na magpaliwanag, nanginginig ang boses. Tahimik, putol ni Remedios. Itinaas ang kamay na puno ng singsing. Ayokong makarinig ng mga dahilan. Tingnan mo ang damit na iyan. May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng shirt na iyan? Alam mo bang eksklusibo itong dala mula sa Europa? At ngayon, itinuro niya ang mantsa ng putik sa tuhod ng bata. Ngayon, basura na ito,
maruming basahan. Pinanood ni Rafael ang eksena, naramdaman ang dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Gusto niyang sumingit, gusto niyang sumigaw na wala siyang pakialam sa damit, na kaya niyang bumili ng 1,000 pang shirt, ngunit hindi niya kayang bilhin ang tawanan na kakatapos lang niyang marinig. Gayunpaman, ang mga lumang ugali ng pagsunod sa ina ng kanyang namatay na asawa ay nagpapanatili sa kanya na nakakabit. Nakakaramdam siya ng pagkakasala dahil wala siya doon, pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang asawa, at alam ni Remedios kung paano pindutin ang guilt trip na iyon ng may husay. Pagkatapos ay itinuon ng matanda ang kanyang tingin kay Maya. Kung ang tingin niya sa mga bata ay pagkadismaya, ang tingin niya sa yaya ay purong klasist na puot. Naglakad si Remedios patungo sa pangunahing gripo ng tubig na nakakabit sa dingding ng bahay. Nang may biglaan at teatral na paggalaw, pinaikot niya ng malakas ang manibela, sinara ang pangkalahatang supply ng hardin, tila ba sa kilos na iyon ay sinasakal niya ang pinagmulan ng kaligayahan mismo. Tapos na ang circus, sabi ni Remedios nang may pagkasuklam. Sa loob na lahat ngayon, nag-alinlangan ang mga bata, tiningnan nila si Maya, humihingi ng permiso, humihingi ng proteksyon. Si Maya, sa kabila ng pagiging basang-basa at sa harap ng isang babae na malinaw na kinamumuhian siya, ay nagbigay sa kanila ng isang malumanay na ngiti, halos hindi napapansin, tumango. Sige na mga mahal ko, pumasok na kayo at magpatuyo bago kayo lamigin, bulong ni Maya. Ang boses niya ay isang balsamo, ngunit binigyang kahulugan ito ni Remedios bilang isang paghamon. Huwag mo silang utusan. Sigaw ng matanda, lumapit ng mapanganib sa yaya. Hindi ka nila ina, wala kang karapatan, ikaw ay serbisyo, at katatapos mo lang patunayan na hindi ka nababagay kahit diyan. Nakita ni Rafael kung paano naghigpit ang panga ni Maya. Nakita niya kung paano sumara ang kanyang mga kamay na namula sa malamig na tubig, nagiging kamao sa gilid ng kanyang basang apron, ngunit hindi siya sumagot. Nanatili siyang mataas ang noo ng may dignidad na matinding kaibahan sa histerya ng mayamang babae. Rafael, tawag ni Remedios. Lumingon sa kanya nang hindi man lang siya tiningnan, ipinapalagay ang kanyang pagsunod. Umaasa akong inihanda mo na ang separation pay nitong babae. Ayokong makita siya sa bahay na ito kahit 1 minuto pa. Pagkatapos niyang linisin ang ginawa niyang kalat, ang parirala ay lumutang sa mahalumigmig na hangin ng hapon. Pagsisante, muli. Ang ika-5 yaya sa loob ng 6 na buwan. Tiningnan ni Rafael ang kanyang mga anak na naglalakad ng pahanay patungo sa bahay, hila-hila ang kanilang mga paa, nakayuko ang mga ulo na parang mga bilanggo ng digmaan. At pagkatapos ay tiningnan niya si Maya, nag-iisa sa gitna ng hardin, basang-basa, hinuhusgahan at hinatulan dahil sa krimen na ginawa niyang tumawa ang mga ito. Ang paghaharap, ang pampublikong pagpapahiya. Ang utos ni Remedios na pumasok sa bahay ay hindi ang katapusan. Simula pa lang iyon ng summary trial. Wala siyang intensyon na palampasin ang sandali nang hindi nagtuturo ng moral na aral hindi lamang sa empleyada kundi pati na rin sa kanyang manugang. Huminto siya sa may terasang may bubong. Pinilit ang lahat na manatili doon sa espasyong iyon sa pagitan ng hardin at kaligtasan ng loob. Mabagal na umakyat si Maya sa mga baitang, nag-iwan ng bakas ng mga basang yapak sa travertino na sahig. Itinuro ni Remedios ang sahig ng may teatral na takot. Tingnan mo ang ginagawa mo, dinudumihan mo ang lahat. Sigaw ni Remedios, dinadala ang isang kamay sa kanyang dibdib na parang inaatake sa puso. Wala ka bang kahit katiting na disente? Saan ka ba galing? Sa gubat? Dahil tanging ang isang wild lang ang gagawa nito sa isang disenteng bahay. Lola Remedios, pakihinto po, sumingit si Rafael, sa wakas ay sumulong. Ang boses niya ay tunog pagod, ngunit may babala. Hindi po kailangan mag-insulto. Nag-iinsulto? Tumalikod si Remedios sa kanya ng malalaki ang mga mata, nasaktan sa mungkahi pa lamang. Ako ang nag-iinsulto, Rafael? Para sa Diyos, imulat mo ang iyong mga mata. Kinuha ng babaeng ito ang iyong mga anak, ang aking mga apo, tagapagmana ng isang respetadong apelido at ginawa silang parang mga baboy sa putik. At sinasabi mo sa akin na ako ang nag-iinsulto. Lumapit si Remedios kay Maya. Nilalabag ang kanyang personal na espasyo. Mas matangkad at mas bata si Maya, ngunit ginamit ng matanda ang kanyang status bilang sandata na nagpapakita sa kanyang higante. Binabayaran kita para alagaan sila.
Sumisigaw si Remedios. Niluluwa ang mga salita sa mukha ni Maya. Binabayaran kita para panatilihin silang malinis, para mag-aral sila, para matuto ng manners, hindi para gawing squatter's pool ang hardin ko. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba dahil gusto ka nila ay maaari mo nang sirain ang mga patakaran? Humugot ng malalim na hininga si Maya. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok sa kanyang balikat. Maaari siyang makaramdam ng pagiging maliit. Maaari siyang umiyak tulad ng ginawa ng mga dating yaya. Ngunit naisip ni Maya si Inigo. Naisip niya ang unang salita na sinabi ng bata sa loob ng maraming taon, "Yaya, tubig." At iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi maunawaan ni Remedios. Nang may buong respeto, senyora, sabi ni Maya nang may malinaw at matatag na boses, nakatingin ng diretsyo kay Remedios, sinisira ang hindi nakasulat na patakaran na yumuko. Ang mga bata ay hindi trophy, hindi sila mannequin na ipapakita sa display cabinet. Sila ay mga bata. At ang mga bata ay kailangang maglaro, kailangang madumihan upang maunawaan ang mundo. Paano ka naglakas loob? Umatras si Remedios, nagulat sa tugon. Insolente. Ang damit po ay nilalabhan, senyora. Patuloy ni Maya. Binabalewala ang pagputol. Nagsasalita na ngayon ng mas para kay Rafael kaysa sa matanda. Ang putik ay natatanggal sa tubig at sabon, ngunit ang kalungkutan na nasa mga mata ng mga batang iyon, ay hindi natatanggal sa pagkiskis. Iyon ay gumagaling sa tawanan. At kung kailangan kong mabasa at sirain ang isang damit para lang makapagsalita muli si Inigo, gagawin ko iyon ng 1,000 beses. Ang pangalan ni Inigo ay umalingaw-ngaw sa terasa. Naramdaman ni Rafael ang kilabot, tama siya. Siya ay may nakakapinsala at ganap na katwiran. Si Remedios, gayunpaman, ay bulag sa galit. Para sa kanya, ang pagbanggit sa kalungkutan ay isang direktang atake sa kanyang pamamahala ng pamilya. Namula siya sa galit. Tumahimik ka. Tumahimik ka ngayon din. Walang pinag-aralan. Sigaw ni Remedios. Ganap na nawalan ng eleganteng pag-uugali na labis niyang ipinagmamalaki. Wala kang karapatang banggitin ang kanilang mga pangalan. Ikaw ay isang simpleng empleyada. Ikaw ay mapapalitan. Wala ka. Tumalikod si Remedios kay Rafael, nanginginig sa galit, itinuturo si Maya ng may mapanuring daliri na tila isang hatol ng kamatayan. Rafael, dito na ito magtatapos. Alinsasantehin mo siya ngayon din at itataboy mo sa paningin ko o isusumpa ko sa alaala ng aking anak na gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tatawagan ko ang aking mga abogado. Sasabihin ko na hindi ka karapat-dapat na alagaan sila, na iniiwan mo ang mga bata sa kamay ng mga baliw na naglalagay sa kanila sa pisikal na panganib. Tingnan mo sila, basang-basa sila. Maaari silang magkasakit ng pneumonia. Ang banta ay direkta at brutal. Ang custody, ang kahinaan ni Rafael. Si Remedios ay may koneksyon, may sariling pera, at may kinakailangang kalupitan upang makipaglaban sa korte. Tiningnan ng mga bata ang kanilang ama nang malalaki ang mata. Nagpipigil ng hininga, alam nila ang darating. Laging ganoon. Ibababa ni Papa ang kanyang ulo, mananalo si Lola, at ang mabuting yaya ay aalis ng tuluyan. Uulit ang siklo. Tiningnan ni Rafael si Maya. Hindi siya tiningnan ng may pagmamakaawa. Hindi siya humingi ng tulong. Tiningnan niya siya ng may kakaibang habag na parabang naawa siya sa kanya, sa mayamang lalaki na bihag sa sarili niyang kastilyo. Si Rafael, mahinang sabi ni Maya, sinisira ang tensyon. Hindi po ninyo kailangang makipag-away sa pamilya ninyo dahil sa akin, ako. Hahanda na ako ng aking gamit. Ayoko pong maging sanhi ng problema. Ang pagpapakumbaba na iyon, ang pagpayag na magsakripisyo para maiwasan ang komprontasyon niya ay ang last straw, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Remedios. Ngumiti si Remedios ng may tagumpay, nag-krus ang mga braso, naghihintay ng huling resulta. Kita mo, Rafael? Alam niya na hindi siya nababagay dito. Bayaran mo na siya at palayasin mo na. At ikaw, tiningnan niya si Maya. Siguraduhin mong wala kang mananakaw bago ka umalis. Kailangan laging suriin ang mga bag ng mga taong tulad mo. Ang huling komentaryo na iyon ay walang basehan, makamandag at brutal. Ito ay isang low blow na nilayon upang ipahiya siya hanggang sa huli. Yumuko si Maya. Kinagat ang kanyang labi.
para hindi umiyak sa harap ng kawalang katarungan. Naramdaman ni Rafael ang matinding init sa kanyang dibdib. Hindi ito init ng araw, ito ay apoy ng sariling kahihiyan at pagkagalit para sa iba. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Inigo na bumitaw sa kamay ng kanyang kuya at naglalakad ng paunti-paunti patungo kay Maya muli. Binabalewala ang kanyang lola, nagdiin ng kamao ang milyonaryo. Ang larawan ng kanyang masayang mga anak ay matinding nagbanggaan sa larawan ng kanyang biyenan na nagpapakalat ng lason. May isang bagay na kailangang masira at alam ni Rafael na kung hahayaan niyang umalis si Maya ngayon, ang masisira ng tuluyan ay ang huling pagkakataon na iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit naroon pa rin si Remedios, makapangyarihan at nagbabanta, naghihintay ng kanyang pagsunod, ang sigaw ng katahimikan. Humaba ang katahimikan, matindi na parang violin string na malapit ng pumutok. Sinubsob ni Rafael ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat, isang automatikong paggalaw na inulit niya ng 1,000 beses sa kanyang buhay negosyante. Hanapin ang tsekera para solusyonan ang isang problema. Si Remedios, nang makita ang kilos, ay ngumiti ng may malamig at kalkuladong kasiyahan. Para sa kanya, sigurado na ang tagumpay. Maibabalik ang kaayusan, matatapon ang basura, at babalik ang bahay sa perpekto at sepulkral na katahimikan. Nakita ni Maya ang paggalaw ni Rafael at naunawaan ang mensahe nang hindi na kailangan ng salita. Ang kanyang mga balikat, na hanggang sa sandaling iyon ay bumuhat sa bigat ng dignidad laban sa mga insulto ng matanda, ay tuluyang bumaba. Hindi siya magmamakaawa. Alam niya na sa mundo ng mayayaman, ang katotohanan ay laging natatalo laban sa mga appearance. Hindi na po kailangan ng tseke, sir, bulong ni Maya. Basag ang boses dahil sa buhol sa kanyang lalamunan, pinupunasan ang nagtaksil na luha sa likod ng kanyang basang kamay. Hayaan niyo lang po akong magpaalam sa kanila. Ibinuka ni Rafael ang kanyang bibig para magsalita, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanya. Naramdaman niya ang matinding sakit na moral. Gagawin niya ang isang kawalang katarungan. Alam niya. Ngunit ang ugali ng pagsunod kay Remedios at ang takot na mawala ang custody ng kanyang mga anak ay nagparalisa sa kanya. Dahan-dahang tumalikod si Maya patungo sa 5 bata na nanatiling nagkukumpulan na parang mga takot na sisiw sa ilalim ng anino ng Eve. Ngumiti siya sa kanila, isang malungkot at aquatic na ngiti, puno ng pag-ibig na halos hindi pa nagkaroon ng oras na mamukadkad, ngunit malalim na. Maging mabait kayo, mga prinsipe ko, bulong niya. At huwag ninyong kalilimutan kung paano gumawa ng ulan. Doon nangyari. Si Inigo, ang 3 taong gulang, ang batang namumuhay sa sarili niyang mundo simula noong libing ng kanyang ina, ang batang tinawag ng mga psychologist na may komplikadong diagnosis, at binayaran ni Rafael ng malaking halaga sa hindi mapakinabangan na therapy, ay biglang bumitaw sa kamay ng kanyang kuya. Ang kanyang maliliit, nakayapak, at basang mga paa ay tumama sa travertino na sahig ng may ritmo at desperadong tunog. Plap, plap, plap. Tumakbo siya. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang ama. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang lola. Tumakbo siya ng buong lakas patungo sa babaeng pinapaalis. Inihagis niya ang sarili laban sa mga binti ni Maya. Niyakap siya nang may lakas na muntik na siyang matumba. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa basang apron, humihikbi ng may paghihirap na nagpunit sa kaluluwa. At pagkatapos, ang katahimikan ng 3 taon ay nasira, huwag. Ang sigaw ay malalim, husky, na parang nanggagaling sa pinakamalalim na balon. Yaya tubig, huwag kang aalis. Huminto ang oras, literal. Ang tseke na sinimulan ni Rafael na ilabas ay dumulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig, umiikot ng walang silbi hanggang sa lumapag sa isang pudlel ng tubig. Nanigas siya, nakabuka pa rin ang kamay sa hangin, naramdaman ang kanyang puso na huminto ng 1 segundo. Narinig niya ng tama. Tiningnan ni Rafael ang kanyang anak na si Inigo. Ang kanyang maliit na Inigo na hindi nakapagsalita ng isang salita, hindi papa, hindi gatas, hindi sakit, simula noong araw na namatay ang kanyang asawa. Ang batang iyon na nakatingin sa kawalan habang naghahapunan ay sumisigaw na ngayon, nakakapit sa isang estranghero, nakikipaglaban para sa kanya na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Yaya tubig, manatili ka. Sumigaw muli ang bata.
Itinaas ang kanyang mukha na basang-basa sa luha, patungo kay Maya. Bumagsak si Maya sa sahig ng nakaluhod, walang pakialam sa pagtama sa matigas na bato. Niyakap niya ang bata, binalot siya sa kanyang basang mga bisig, at umiyak kasama niya. Hindi iyon iyak ng isang sinisante na empleyada. Iyon ay iyak ng purong ginhawa, ng isang koneksyon ng tao na nakamit ang imposible na himala. Narito ako, mahal ko, narito ako. Hikbi niya, hinahalikan ang basang ulo ng bata. Nagsalita si Inigo. Sir Rafael. Nagsalita po si Inigo. Naramdaman ni Rafael na nanghina ang kanyang mga binti. Kinailangan niyang sumandal sa isang haliging marmol para hindi matumba. Ang lahat ng pera sa mundo, ang lahat ng pinakamahusay na specialist sa syudad, ang lahat ng mamahaling laruan, walang gumana. At ang babaeng ito, na may hose ng hardin at bukas na puso, ay nagbukas ng boses ng kanyang anak sa loob ng 2 linggo. Ang iba pang 4 na kapatid, nang makita si Inigo na nagsasalita, ay umalis sa hanay. Ang protokol ni Remedios ay gumuho. Tumakbo sila patungo kina Maya at Inigo, lumilikha ng isang bundok ng yakap, iyak at kaba na tawanan sa sahig ng terasa. Ito ay isang larawan ng ganap na emosyonal na kaguluhan, isang paghihimagsik ng pag-ibig laban sa lamig ng bahay. Tiningnan ni Rafael ang eksena sa pamamagitan ng kurtina ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang buhay, nakita niya ang kanyang pamilya na buhay. Ngunit hindi lahat ay nakakita ng himala. Ilang metro ang layo, pinanood ni Lola Remedios ang eksena ng may ekspresyon ng ganap na takot. Hindi siya tila na antig sa boses ng kanyang apo, tila siya nasaktan sa kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay lumibot ng may pagkasuklam sa kolektibong yakap, nakikita lamang ang germs, kawalan ng edukasyon, at isang direktang banta sa kanyang autoridad. Para sa kanya, ang pagsasalita ng bata ay hindi kasing halaga ng katotohanan na niyayakap niya ang kasambahay. Ang pagpili ng ama, ang tunog ng iyak at tawanan ng mga bata ay pumuno sa terasa, ngunit bigla itong naputol ng tunog ng palad ni Remedios na nagbanggaan, isang tuyo at autoritaryong palakpak na nilayon upang tawagin sa order ang mga aso o mga servant. Tama na, sapat na ang drama, sigaw ni Remedios, sumulong ng may galit. Kabalintunaan ito. Yumuko ang matanda sa grupo sa sahig, binabalewala ang kahalagahan ng sandali at sinunggaban si Inigo sa braso gamit ang kanyang matigas at puno ng singsing na mga daliri. Hinila niya ito ng marahas, sinisikap na agawin siya mula sa mga bisig ni Maya. Bitawan mo siya, ngayon din, sigaw ni Remedios sa yaya. Nililito mo siya, binibrainwash mo siya. Tumayo ka, Leonardo, magpakatino ka at tumigil sa kaiiyak kasama nitong. Sumigaw si Inigo sa sakit at takot nang maramdaman ang paghila, mas humigpit ang kapit sa basang tela ng damit ni Maya. Huwag! Masamang lola, sigaw ng bata. Isang bago, malinaw at nakapipinsalang parirala. Namula si Remedios sa galit. Ang frontal na pagsuway ay isang bagay na hindi niya kinukonsinti. Itinaas niya ang kanyang libreng kamay, bukas, handang magbitaw ng sampal, marahil kay Maya, marahil sa bata, upang putulin ang histerya sa ugat. Sinabi ko na, bitawan mo siya. Dagundong ng matanda, ngunit hindi bumaba ang kanyang kamay. Sa isang segundo, isang kamay na mas malaki at mas malakas ang sumagap sa pulso ni Remedios sa hangin. Ang kapit ay matatag, bakal, na huminto sa suntok. Lumingon si Remedios nang nagulat at nagtagpo ang mga mata kay Rafael. Ngunit hindi na iyon ang mga mata ng masunuring manugang na yumuyuko para maiwasan ang komprontasyon. Iyon ay mga mata ng isang leon na kagigising lamang at nakakita ng isang hiyena na umaatake sa kanyang mga anak. May isang mapanganib na kadiliman sa kanyang tingin, isang malamig na galit na hindi pa nakikita ni Remedios. Huwag mo siyang hawakan, sabi ni Rafael. Hindi siya sumigaw. Ang boses niya ay isang mababa, gutural na bulong, mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan ni Remedios na pakawalan ang kanyang pulso. Ngunit hindi nagbigay ni 1 milimetro si Rafael. Rafael, nababaliw ka na ba? Sumisigaw siya, sinisikap na maibalik ang kanyang dominante na postura. Bitawan mo ako. Manipulahin ng babaeng iyon ang anak mo. Isa itong emosyonal na witchcraft. Tingnan mo ang show na ito, nakakahiya.
Ang anak mo ay nagsasalita na parang savage na yakap-yakap ang katulong sa sahig. Binitawan ni Rafael ang pulso ng kanyang biyenan nang may tulak ng pagkasuklam, kaya't umatras siya ng ilang hakbang na titigilan sa kanyang mamahaling high heels. Hindi siya sumagot kaagad. Naglakad siya patungo kina Maya at sa mga bata, yumuko siya. Wala siyang pakialam na ang kanyang 3,000 na pantalon ng suit ay tumama sa basa at maruming sahig. Lumuhod siya sa parehong taas nila. Tiningnan siya ni Maya nang may takot, pinoprotektahan pa rin si Inigo, naghihintay ng huling sermon, ngunit inabot ni Rafael ang kanyang kamay, hindi para ituro, hindi para sisantihin. Nang may lambing na nanginginig sa kanyang mga daliri, hinawakan niya ang pisngi ni Inigo, pinupunasan ng isang luha. "Narinig kita, champ?" sabi ni Rafael nang may basag na boses. "Narinig kita." Pagkatapos ay tumingala siya kay Maya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng ilang sentimetro lamang ang layo. Nakita niya ang pagod, ang takot, ngunit higit sa lahat ang napakalaking pag-ibig na nasa kanyang tingin. "Patawad," bulong ni Rafael, at ang isang salitang iyon ay mas mabigat kaysa sa lahat ng ginto sa kanyang bank account. "Patawad dahil nagbulag-bulagan ako." Dahan-dahan siyang tumayo, naramdaman ang sarili na mas mataas at mas malakas kaysa kailanman. Tumalikod siya upang harapin si Remedios, inilalagay ang kanyang katawan sa pagitan ng matanda at ng kanyang pamilya. Oo, ang kanyang pamilya, dahil sa sandaling iyon si Maya ay mas pamilya pa kaysa sa babaeng nagbahagi ng kanyang dugo. "Uuwi ka na sa guest house mo, Remedios," sabi ni Rafael nang may kalmado at nakamamatay na boses. "Anong sabi mo?" tanong ni Remedios nang nakanganga, hindi kayang iproseso ang paghihimagsik. "Rafael, hindi mo alam ang ginagawa mo. Pagod ka ba? Stressed ka ba? Bukas, mapagtatanto mong tama ako. Aalis ang babaeng iyan ngayon." "Ang babaeng iyan," sabi ni Rafael. Itinuro si Maya nang hindi siya tinitingnan. Pinananatili ang mga mata na nakatitig sa kanyang biyanan. "Ay katatapos lang gawin sa loob ng 15 araw ang hindi mo nagawa sa loob ng 3 taon. Ibinabalik niya sa akin ang aking anak." Sumulong si Rafael patungo kay Remedios, pinilit siyang umatras patungo sa pinto. "Sinasabi mo na mukha silang hayop dahil marumi sila. Sinasabi mo na nakakahiya ito." Naglabas si Rafael ng isang tuyo, walang halong tawa. "Tinitingnan ko sila at sa unang pagkakataon, nakikita ko ang mga bata. Gumastos ako ng malaking halaga sa elite school, sa designer clothes, para panatilihing perpekto ang bahay na ito para pasayahin ka. At lahat iyon ay nagsilbi lamang upang punuin ang bahay na ito ng katahimikan at sakit. Ginagawa ko iyon para sa kanilang ikabubuti." Sigaw ni Remedios. Desperado nang makita na nawawalan siya ng kontrol. "Ginagawa ko iyon para sa alaala ng aking anak. Hindi niya gugustuhing makita silang ganito." "Huwag mong gamitin ang pangalan niya," dagundong ni Rafael. At ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa mga pader ng mansyon, nagpakaba sa matanda. "Ang asawa ko ay mahal ang buhay. Mahal niya ang tumawa. Ginawa mong kulungan ang alaala niya para sa aking mga anak. Ngunit tapos na iyon ngayon." Niluwagan ni Rafael ang buhol ng kanyang kurbata at inalis ito, itinapon sa sahig na parang inaalis ang tanikala. Hindi aalis si Maya. "Kung mayroong sobra sa equation ng kaligayahan na ito, Remedios, ikaw iyon." Ang deklarasyon ay bumagsak na parang bomba. Namutla si Remedios. Ang implicit na banta ay malinaw. Ang kanyang paghahari ng terorismo ay natapos na. "Pagsisisihan mo ito, Rafael," banta niya. Nanginginig ang boses sa galit. "Kapag ninakaw ng puurita na iyan pati ang iyong mga cutlery, huwag kang luluha sa akin. Kukunin ko ang mga bata. Malalaman ng korte na may crazy woman na nag-aalaga sa kanila. Subukan mo." Hamon ni Rafael. Lumapit ng sobra na naamoy ni Remedios ang kanyang cologne na hinaluan ng pawis ng tensyon. "Subukan mong kunin ang aking mga anak ngayon, na alam ko na ang kailangan nila. Tawagan mo ang iyong mga abogado, gastusin mo ang iyong pera, ngunit huwag mo nang muling hawakan ang mga ito at huwag mo nang muling insultuhin ang babaeng nagligtas sa kanila. Ngayon, umalis ka na." Tiningnan ni Remedios si Rafael. Pagkatapos ay tiningnan ang mga bata na ngayon ay tinitingnan ang kanilang ama ng may bagong paghanga, nagniningning ang mga mata. Napagtanto niya na natalo siya hindi dahil sa kakulangan ng pera kundi dahil ang kanyang currency, ang takot,
ay wala ng halaga doon. Tumalikod siya nang may pag-ismid at naglakad ng mabilis patungo sa loob ng bahay, nangangako ng paghihiganti sa bawat yapak. Nang sumara ang pinto sa likod niya, nagbago ang hangin sa terasa. Naging magaan, lumingon si Rafael sa grupo sa sahig. Ang kanyang mga anak ay naghihintay na nakatingin sa kanya. Tinitingnan siya ni Maya na parang nakakakita ng isang bagong tao. Tiningnan ni Rafael ang kanyang sirang suit, ang kanyang sapatos na balat na nasira ng tubig, at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Mabuti, sabi ni Rafael. Nakatingin kay Inigo. May sinabi kang yaya tubig. Tumango ang bata nang mahiyain. Tiningnan ni Rafael ang hose na nakakalat sa damuhan na tumutulo pa rin. Palagay ko kailangan din ni Papa ng paligo, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, inalis niya ang mga butones ng kanyang shirt hindi para matulog, kundi para mabuhay. Ang paghihimagsik ng tubig. Ang banta ni Remedios ay lumutang sa pasilyo na parang isang toxic cloud. Ngunit sa terasa, nagsimulang lumubog ang araw, binabalutan ang lahat ng ginto at mainit na liwanag. Si Rafael, ang lalaking nagpapatakbo ng mga imperyo sa pananalapi ng may matigas na kamay, ay nakatayo doon, nakayapak, ang puting silk shirt ay nakadikit sa kanyang dibdib dahil sa pawis at halumigmig, hawak ang hose ng hardin na parang espadang Excalibur. Ang mga bata ay nakatingin sa kanya ng ganap na tahimik. Ang kanilang mga mata ay nagpalit-palit mula sa hose patungo sa mukha ng kanilang ama. Hindi kailanman, sa kanilang maikling buhay, ay nakita nila si Rafael na gumawa ng isang bagay na mali. Si Papa ay rules. Si Papa ay umupo ng tuwid. Si Papa ay tahimik, nagtatrabaho ako. Papa? Nag-iingat na tanong ng panganay na si Luis, na parabang natatakot na ang lahat ay isang trap. Tiningnan ni Rafael ang kanyang anak, nakita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at nakaramdam ng kirot. Nagtayo siya ng isang napakataas na pader sa paligid ng sarili niya na hindi alam ng sarili niyang mga anak kung paano akyatin iyon. Tiningnan niya si Maya, tahimik siya. Magkasama ang mga kamay sa dibdib. Pinapanood siya ng may intensidad na naghuhubad sa kanyang kaluluwa. Walang paghuhusga sa kanya, tanging umaasang paghihintay. Sabi ni Maya na ang tubig ay nagpapagaling ng kalungkutan. Sabi ni Rafael ng may husky na boses. Tingnan natin kung totoo. Nang walang babala, itinaas ni Rafael ang kanyang hinlalaki sa nozzle ng hose at nagbuga ng isang malumanay na arko ng tubig na direktang bumagsak sa ulo ni Luis. Ang bata ay kumurap sa gulat. Hinawakan niya ang kanyang basang buhok, tiningnan ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ama. Isang mabagal, hindi makapaniwalang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sugod! Sigaw ni Rafael, nawalan ng ulirat sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada. Ang sigaw ay ang senyales. Ang kaguluhan ay sumiklab muli, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang enerhiya. Hindi lang ito kasiyahan, ito ay pagpapalaya. Ang 5 bata ay naghagis ng sarili sa kanilang ama. Wala ng takot, gumuho na ang pader. Tumakbo si Inigo na sumisigaw gamit ang kanyang bagong boses, natitisod sa mahahabang binti ni Rafael na sadyang nagpahulog sa sahig upang magapi siya ng mga bata. Gumulong ang milyonaryo sa damuhan, namantsahan ang kanyang linen shirt ng lupa at chlorophyll. Naramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang likod, ang putik sa kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon simula ng ilibing ang kanyang asawa, naramdaman niyang makahinga siya. Nanatili si Maya sa gilid sandali. Kinagat ang kanyang labi upang pigilin ang emosyon. Ang makita ang makapangyarihang lalaking iyon, na karaniwang napakalamig at malayo, na naging isang malaking bata, na gumugulong sa sahig upang magpatawa sa kanyang mga anak, ay ang pinakamagandang larawan na nakita niya. Bigla, tinamaan siya ng buga ng tubig sa balikat. "Huwag mong isipin na ligtas ka, yaya tubig," sigaw ni Rafael mula sa sahig. Si Inigo ay nakasakay sa kanyang likod. Tumawa si Maya, isang malakas at malinaw na halakhak, at tumakbo upang sumali sa labanan. Sa sumunod na 20 minuto, walang social class, walang utang ng sakit, walang tyrant na lola. Mayroon lamang isang sirang pamilya na sinisikap na muling idikit ang sarili gamit ang tubig at tawanan. Nang tuluyang lumubog ang araw at nagsimulang lumamig ang hangin, natapos silang lahat na nakahiga sa damuhan, humihingal, basang-basa at marumi.
Nakahiga si Rafael na nakatingin sa unang mga bituin. Si Inigo ay natutulog sa kanyang dibdib, pagod na pagod sa emosyon. "Sir?" Bulong ni Maya. Nakaupo ilang metro ang layo. Pinipiga ang gilid ng kanyang damit. Si Lola Remedios. Hindi siya nagbibiro. Babalik siya. At babalik siya ng may lakas. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang biyenan ay nagpabalik kay Rafael sa realidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang matinding bigat ng pag-aalala. Naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon. "Hayaan mo siyang bumalik," sabi ni Rafael nang hindi inaalis ang tingin sa langit. "Hayaan mo siyang dalhin ang kanyang mga abogado, ang kanyang mga hukom, at ang buong social circle niya." Dahan-dahan siyang umayos. Nag-iingat na huwag magising si Inigo. Tiningnan niya si Maya, marumi ang mukha ng putik, ngunit may tingin ng walang hanggang pasasalamat. Sa loob ng 3 taon, hinayaan kong siya ang mamahala sa bahay na ito dahil masyado akong abala sa pagkaawa sa sarili ko. Naisip ko na alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa kanila dahil siya ay babae, dahil siya ay lola. Ngunit ngayon, hinaplos ni Rafael ang likod ng natutulog niyang anak. Ngayon, napagtanto ko na gusto lang niya ng perpektong mga manika. Ikaw ang nagbigay buhay sa kanila. Tumayo si Rafael, binuhat si Inigo ng madali. "Maya, hindi kita sisantehin. Dodoblehin ko ang iyong suweldo at simula ngayon, ikaw ang may huling autoridad sa ginagawa ng mga bata. Kung gustong magbigay ng opinyon ni Remedios, kailangan niyang dumaan muna sa akin." "Hindi po para sa pera, sir." Mahinang sagot niya, tumayo rin. "Ngunit salamat. Alam ko," tumango siya. Iyon ang kinakatakutan ni Remedios, na hindi kanya kayang bilhin. Habang pumapasok sila sa mansyon, nag-iiwan ng bakas ng tubig at putik sa Persian rugs, isang bagay na magiging sanhi ng atake sa puso sa lola. Alam ni Rafael na nagsisimula pa lang ang digmaan, ngunit nang tiningnan niya ang kanyang mga anak na marumi at masaya, alam niyang ito ay isang digmaan na handa siyang panalunan. Ang hindi niya alam ay nasa guest house na si Remedios, nakikipag-usap na sa telepono nang may sherry glass sa kanyang kamay at isang makamandag na ngiti sa kanyang mga labi. "Yes, Doctor. Gusto kong baguhin ang testamento at gusto kong imbestigahan mo ang babaeng iyan. Maghanap ka ng marumi at kung wala kang makita, gawang-gawa ka. Gusto kong umalis siya sa bahay na ito na nakaposas." Ang bitag ng ulupong. Ibinaba ni Rafael ang telepono. Naramdaman ang dugo na lumamig sa kanyang mga ugat. Ang init ng kusina, ang maliit na kanlungan ng normalidad na katatapos lang niyang ibahagi kay Maya ay naglaho kaagad, pinalitan ng malamig at masamang hangin. Tiningnan niya si Maya. Naroon pa rin siya, pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang basahan, may mahinang ngiti pa rin sa kanyang labi, ganap na walang kamalay-malay sa bagyo na malapit nang dumating at sirain ang kanyang mundo. "May problema po ba, sir?" tanong niya. Napansin ang biglaang pamumutla sa mukha ng kanyang amo. "Para po kayong nakakita ng multo. Manatili ka rito, Maya," utos ni Rafael nang may matigas na boses, binabalewala ang tanong niya. "Huwag kang lalabas ng kusina, pakiusap." Mabilis na lumabas si Rafael patungo sa pangunahing vestibule. Ang kanyang mga yapak ay umalingaw-ngaw nang may pagkaapura sa marmol, ngunit huli na siya. Ang pangunahing pinto, ang malaking istruktura ng inukit na kahoy na karaniwang hadlang laban sa labas ng mundo, ay bukas na ng malapad. Ang asul at pulang ilaw ng patrol car ay umiikot sa labas, naglalabas ng marahas at sumasayaw na mga anino sa mga dingding ng mansyon, na mantsahan ang elegance ng tahanan ng kulay ng emerhensiya. Sa threshold, nakatayo na parang estatwa ng paghihiganti, si Lola Remedios. Nakasuot siya ng isang itim na silk robe at may hawak na panyo na may lace sa kanyang ilong, nagkukunwaring umiiyak na pinasinungalingan ng kanyang tuyo at kalkuladong mga mata. Sa harap niya, 2 police officer na may seryosong mukha ang nakikinig ng mabuti. Isang insulto, umiiyak si Remedios nang may perpektong teatro. "Ang alahas na iyon, ang huli kong natira mula sa aking namatay na anak, isang natatanging diamond necklace, at nawala ngayon lang. Remedios, anong ginagawa mo?" Dagundong ni Rafael, pumasok sa eksena. Pumagitna siya sa kanyang biyenan at sa mga pulis, humihinga ng humihingal. "Mga opisyal, walang nangyari rito. Ito ay isang domestic confusion. Maari na kayong umalis." Ang pinakamataas na opisyal,
Isang malaking lalaki na may nagniningning na badge sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay sumulong ng hindi nagpapakita ng takot sa mamahaling suit o sa commanding attitude ni Rafael. "Sir, nakatanggap kami ng formal na reklamo ng high-value theft," sabi ng opisyal ng may monotonous na boses. "Pinayagan kaming makapasok ng may-ari ng ari-arian." "Ako ang may-ari ng ari-arian na ito," sagot ni Rafael. Naramdaman ang galit na bumabalot sa kanyang paningin. "At ako ang biktima," putol ni Remedios. Ibinaba ang panyo para ipakita ang isang ngiti na parang ahas na tanging si Rafael lang ang nakakita. "Rafael, alam kong may soft spot ka sa mga servant. Iyan ang iyong kahinaan. Ngunit seryoso ito. Wala sa jewelry box ko ang sapphire at diamond necklace ko at ang tanging taong pumasok para maglinis ng aking silid ngayon ay ang babaeng iyan." Naramdaman ni Rafael ang matinding pagduduwal. Kasinungalingan. Hindi kailanman pumasok si Maya sa guest house o sa mga pribadong silid nang walang malinaw na pahintulot. Ito ay isang napakalinaw, napakalupit na bitag na tila kinuha mula sa isang bangungot. "Hindi magnanakaw si Maya," sabi ni Rafael, itinititig ang kanyang mga mata kay Remedios. "At alam mo iyan, bawiin mo ang reklamo ngayon din o isusumpa ko na." "O isusumpa mo na ano?" Hamon ni Remedios, itinaas ang kanyang baba. "Hahadlangan mo ang hustisya para protektahan ang isang kriminal? Mga opisyal, hinihiling kong saliksikin ninyo ang kanyang mga ari-arian? Kung wala siyang itinatago, walang problema, hindi ba?" Sa sandaling iyon, isang mahinang ingay ang nagpatalikod sa lahat. Si Maya ay nakatayo sa entrada ng pasilyo na kumokonekta sa kusina. Narinig niya ang mga sigaw. Ang kanyang mukha, na dating naliwanagan ng pag-asa, ngayon ay ashy. Ang kanyang malaki at madilim na mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa mga pulis patungo kay Remedios at sa wakas ay kay Rafael, naghahanap ng paliwanag, naghahanap ng seguridad. "Sir Rafael," ang kanyang boses ay isang sinulid ng takot. "Anong nangyayari?" Lumingon si Remedios sa kanya at itinuro siya ng may mapanuring daliri, mahaba at matigas na parang isang mangkukulam na nagmumura sa prinsesa. Ayan siya. Iyan ang magnanakaw. "Mga opisyal, gawin ninyo ang inyong trabaho. Nasa babaeng iyan ang aking mga diamante." "Ma'am, pakiusap. Lumapit po kayo." Utos ng pulis. Dinadala ang isang kamay sa kanyang sinturon malapit sa mga posas. Umatras si Maya ng instinctive. "Wala akong kinuha. Sumpa ko sa Diyos, wala akong kinuha." Nauutal siya habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Sir Rafael, sabihin po ninyo sa kanila. Sabihin po ninyo kung sino ako." Gusto ni Rafael na tumakbo sa kanya. Gusto niyang ilabas siya doon at protektahan siya, ngunit ang pangalawang opisyal ay humarang sa kanyang daanan, itinaas ang isang kamay para pigilan siya. "Sir, panatilihin ang distansya. Kung makikialam kayo, huhulihin kayo sa obstruction. Magpapatuloy kami sa paghahanap." Ang lamig ng batas ay bumagsak sa silid. Tinitingnan ni Remedios ang eksena nang may nakakasakit na kasiyahan. Kinakalkula niya ang bawat galaw. Alam niya na si Rafael, gaano man siya kapangyarihan, ay hindi makakabangga sa pisikal na ebidensya sa sandaling iyon. Kailangan niyang sirain ang reputasyon ni Maya sa harap niya at sa harap ng mga bata. "Dalhin ninyo ang kanyang bag," utos ni Remedios. Lagi niyang bitbit ang lumang maruming bag na iyon na nakasabit sa entrada. Sigurado akong doon niya itinago ang loot. Tiningnan ni Maya ang maliit na mesa sa vestibule kung saan nakapatong ang kanyang basang cloth bag, isang mapagpakumbabang bagay na hindi bumagay sa luho ng mansyon. Ang bag na iyon ay naglalaman ng kanyang buhay. Ang mga larawan ng kanyang pamilya sa Brazil, ang kanyang bus ticket, ilang matatamis na binibili niya para sa mga bata gamit ang sarili niyang pera. Kinuha ng isa sa mga pulis ang bag. Naramdaman ni Maya na inaagaw ang kanyang puso. "Huwag, pakiusap, pribado ko iyan." Nagmamakaawa siya. Naramdaman ang kahihiyan ng kahirapan na inilantad sa harap ng awtoridad. Kung inosente siya, wala siyang dapat katakutan, sabi ni Remedios nang may makamandag na boses. O baka naman ang mga magic nanny ay marunong ding gumawa ng disappearing tricks sa alahas. Nagdiin ng kamao si Rafael hanggang sa tumama ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Alam niyang ito ay isang bitag, ngunit alam din niya na
Kung susubukan niyang pigilan sila ng pisikal, siya ang mapoposasan at si Maya ay maiiwan na nag-iisa sa kanyang awa. Ang sakit nang makita si Maya na nanginginig, tinuturing na kriminal sa sarili niyang bahay, ay isang sugat na hindi madaling gagaling, ang kasukdulan. Inilagay ng opisyal ang cloth bag sa marmol na mesa ng vestibule. Ang kaibahan ay masakit, ang luma at kupas na tela laban sa pinakintab at nagniningning na bato. Nang may marahas na galaw at walang anumang delikadeza, ibinagsak ng pulis ang laman ng bag. Ang mga ari-ariya ni Maya ay nagkalat, walang luho. Isang pink plastic comb, isang murang wooden rosary, isang coin purse na may ilang barya, isang gusot na larawan ng kanyang ina. Ang pribadong buhay ng kanyang kahirapan ay nalantad sa ilalim ng walang awang ilaw ng crystal chandelier. Umiyak si Maya, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang tingin ni Remedios na nakatitig sa kanyang batok, isang tingin na sumusunog sa kanya. Nagsimulang maghanap ang pulis sa mga bagay ng may kawalang interes. Iginalaw ang rosary, binuksan ang coin purse. Walang anuman dito, ma'am, sabi ng opisyal. Tiningnan si Remedios ng may pag-aalinlangan. Inilabas ni Rafael ang hangin na pinipigilan niya. Ayan na, sabi ni Rafael ng may lakas, sumulong. Walang anuman. Remedios, ito ay labis na. Aalis ka sa bahay na ito ngayong gabi. Mga opisyal, samahan ninyo ang babaeng ito palabas. Ngunit hindi gumalaw si Remedios. Ang kanyang ngiti ay hindi nag-alinlangan. Hanapin ninyo ng mabuti, sabi niya ng mahina. Ang mga magnanakaw ay matalino. Ang babaeng iyan ay nagtahi ng isang secret pocket. Sigurado ako, kumunot ang noo ng pulis, ngunit sumunod. Kinuha niya muli ang cloth bag at kinapa ang ilalim. Naramdaman niya ang isang bukol, namutla si Maya sa takot. Wala siyang tinahi. Wala siyang secret pocket. Inilabas ng opisyal ang isang maliit na pocket knife at pinunit ang loob ng bag. Ang tunog ng tela na napunit ay tuyo at tiyak na parang isang putok. Mula sa loob ng lining, isang bagay ang nahulog sa mesa. Hindi ito isang candy, hindi ito isang barya. Ito ay isang necklace, isang mabigat na white gold necklace na may mga asul na sapphire at diamond na matinding kumikinang sa ilalim ng artipisyal na ilaw. Ang alahas ay nagkakahalaga ng mas marami kaysa sa kayang kitain ni Maya sa loob ng 10 buhay ng pagtatrabaho. Ang katahimikan na sumunod ay ganap, makapal at nakakatakot. Tiningnan ni Maya ang alahas na parang isang makamandag na ahas. Nakagigising lang at lumabas sa kanyang mga gamit. Umiling siya, umatras, bumangga sa dingding. Huwag, bulong niya. Basag ang boses sa takot. Hindi iyan akin. Hindi ko pa nakita iyan. May naglagay diyan. Sir Rafael, maniwala po kayo sa akin. Naglabas si Remedios ng teatral na hininga ng tagumpay. Ayan na! Sigaw niya. Itinuro ang alahas. Alam ko na! Isang magnanakaw sa sarili kong bahay. Nagnanakaw ng mana ng aking mga apo. Agad na nagbago ang saloobin ng pulis. Naglaho ang pag-aalinlangan, mayroon na siyang pisikal na ebidensya, ang corpus delicti. Lumingon siya kay Maya, hindi na bilang isang nababato na opisyal, kundi bilang isang ahente ng batas sa harap ng isang kumpirmadong kriminal. Ma'am, ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa likod ng inyong likod. Utos niya, inilabas ang mga posas na metal. Huwag! Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong vestibule. Lumapit siya sa mesa, tiningnan ang necklace, at pagkatapos ay ang kanyang biyenan. Ikaw ang naglagay niyan! Ito ay isang set-up! Ako! Itinaas ni Remedios ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Nasaktan! Rafael, pakiusap, huwag kang maging katawa-tawa. Ang ebidensya ay malinaw, nasa kanyang bag, tinahi sa kanyang lining. Tanggapin mo na nagkamali ka sa kanya. Siya ay isang vulgar na kriminal na nagpakinabang sa iyong pagluluksa para sa sakin kami. Ang metal na tunog ng mga posas na sumasara sa manipis na pulso ni Maya ay ang pinakamalungkot na tunog na narinig ni Rafael. Clack, clack. Hindi nanlaban si Maya, ngunit umiiyak siya ng walang patid na nakayuko ang ulo na talo hindi ng katotohanan kundi ng kapangyarihan. Pakiusap, mga anak ko, huwag ninyo akong tingnan ng ganito. Nagmakaawa siya ng pabulong, mas nag-aalala sa trauma ng mga bata kaysa sa sarili niyang kalayaan. Ngunit huli na. Mula sa tuktok ng malaking spiral staircase,
may narinig na maliliit at mabilis na mga yapak. Yaya tubig. Ang antok na boses ni Luis ay nagpabasag sa puso ng lahat ng naroroon. Ang 5 bata ay naroon, nakapajama, kinukuskus ang kanilang mga mata, nagising dahil sa mga sigaw, nakatayo sila sa landing, nakatingin sa ibaba. Ang nakita nila ay isang bangungot, ang kanilang mahal na Maya, ang kanilang yaya tubig, napapalibutan ng mga higanteng pulis, nakatali ang mga kamay sa likod, umiiyak at ang kanilang Lola Remedios ay nakatayo nang may mukha ng tagumpay. Maya, sigaw ni Inigo, bumaba sa isang baitang. Ang takot ay nagpapabago sa kanyang maliit na mukha. Mga bata, bumalik kayo sa kama. Sigaw ni Rafael, desperado na protektahan sila mula sa larawan, ngunit walang kabuluhan. Sinamantala ni Remedios ang sandali para ibigay ang huling blow, ang malupit na aral na gusto niyang ituro. Tumingala siya sa kanyang mga apo at nagsalita ng may malinaw at matigas na boses. Tingnan ninyo ng mabuti, mga bata. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari kapag nagtitiwala kayo sa mga taong hindi ninyo kauri. Ang inyong mahal na yaya ay isang magnanakaw. Nagnakaw siya sa atin. Dadalhin siya ng pulis sa kulungan, kung saan nabibilang ang mga kriminal. Hindi ninyo na siya makikita kailanman. Ang parirala ay bumagsak na parang isang gilyotin. Nagsimulang umiyak at sumigaw ang mga bata, isang koro ng purong sakit na pumuno sa mansyon. Sinubukan ni Inigo na tumakbo pababa, ngunit hinawakan siya ni Luis, parehong umiiyak, nakikita kung paano sinimulang itulak ng mga pulis si Maya patungo sa pinto. Huwag ninyo siyang dalhin, mabait siya. Sigaw ng isa sa kambal. Lumingon si Maya sa huling pagkakataon kay Rafael habang itinutulak siya. Ang kanyang mga mata ay pula, puno ng sakit, ngunit mayroon ding isang tahimik na pakiusap. Alagaan mo sila, huwag mong hayaang manalo siya. Nananatiling paralisado si Rafael sa loob ng isang segundo. Nakikita kung paano kinuha ang tanging liwanag na mayroon ang bahay na iyon. Nakita niya ang ngiti ng kasiyahan ni Remedios, na inaayos na ang kanyang herdo na parang katatapon lang ng basura. Ang galit na naramdaman ni Rafael sa sandaling iyon ay hindi mainit at sumasabog. Ito ay malamig, ito ay ganap. Ito ay ang kalinawan ng isang tao na napagtanto na nagbago ang mga patakaran ng laro. Tumawid si Remedios sa isang linya na walang pagbalik. Sinasaktan niya ang kanyang mga anak para manalo sa isang argumento. Dalhin ninyo siya, sabi ni Rafael sa mga pulis nang may kakaibang kalmado na boses. Tiningnan siya ni Maya ng nalulula, iniisip na hinatulan din siya. Ngumiti si Remedios. Iniisip na nabawi niya ang kanyang masunuring manugang. Ngunit pagkatapos ay inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi siya nakatingin kay Maya o kay Remedios. Tiningnan niya ang screen, binubuksan ito gamit ang isang nanginginig, ngunit determinado na daliri. Dalhin ninyo siya, inulit ni Rafael, ngunit huwag kayong lumayo, dahil sa loob ng 5 minuto, ang patrol car na iyan ay kailangang bumalik. At sa pagkakataong ito, hindi para dalhin ang yaya. Itinaas ni Rafael ang kanyang tingin at itinitig ang kanyang mga mata kay Remedios. Anong sinasabi mo? Tanong ng matanda. Nawawalan ng kaunting kayabangan nang makita ang ekspresyon ng lobo sa mukha ni Rafael. Nagsalita ka tungkol sa ebidensya. Remedios, sabi ni Rafael, naglalakad patungo sa gitna ng silid, sa ilalim lamang ng isang maliit at discreet na glass dome sa kisame. Sinabi mo na ang ebidensya ang tanging mahalaga. Itinaas ni Rafael ang telepono at binuksan ang isang app. Ipinakita ng screen ang isang grid ng live images. Nakalimutan mo ang isang detalye, biyanan ko. 3 araw na ang nakalipas. Pagkatapos kong makita ang mga bata na naglalaro, nagpadala ako ng mga state-of-the-art security camera na ikinabit sa buong bahay, kasama na ang vestibule, at may audio ang mga ito. Ang kulay ay naglaho sa mukha ni Lola Remedios nang napakabilis na tila isa siyang bangkay. Lumingon si Rafael sa mga pulis na huminto sa pinto. Si Maya ay nakaposas pa rin. Mga opisyal, maghintay kayo. Bago ninyo dalhin ang inosenteng babaeng ito, palagay ko ay gusto ninyong makita ang buong pelikula kung paano lumabas ang necklace na iyon sa bag. Ang katahimikan ay bumalik sa silid, ngunit sa pagkakataong ito ay ang katahimikan bago ang panghuling hatol sa tunay na kontrabida, ang katibayan ng pag-ibig at katarungan. Ang oras sa vestibule ng mansyon ay tila lumawak, humahaba hanggang sa punto ng pagkasira.
Ang deklarasyon ni Rafael ay nakabitin sa hangin, mabigat at electrifying. Ang mga pulis, na ilang segundo lang ang nakalipas, ay kumikilos ng may automatikong rutina ng isang humuhuli sa isang karaniwang kriminal ay tumigil. Ang kamay ng opisyal ay nakapatong pa rin sa balikat ni Maya. Dahan-dahang itinutulak siya patungo sa labasan, ngunit ang kanyang mga paa ay nakabaon sa lupa. Si Remedios, sa kabilang banda, ay naglabas ng nerbiyos, matinis at magulo. Natawa na tumalbog sa matataas na dingding ng silid. Kameras? Inulit niya, sinisikap na panatilihin ang kanyang postura ng hindi nagagalaw na matriarch, bagamat ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakapit sa lace handkerchief ay nagbunyag sa kanya. Rafael, pakiusap, tumigil ka na sa pagiging katawa-tawa. Nagdedeliryo ka dahil sa stress, walang kamera sa vestibule, wala kailanman. Mas kilala ko ang bahay na ito kaysa sa iyo. Kilala mo ang bahay, Remedios? Pagwawasto ni Rafael, naglalakad ng mabagal at predatory patungo sa grupo. Ngunit hindi mo alam kung ano ang naging ako para protektahan ang aking mga anak. Narating ni Rafael ang mga opisyal at inabot ang telepono. Ang screen ay nagniningning ng may high-definition clarity, nagliliwanag sa mga matitigas na mukha ng mga lalaki ng batas. Tingnan ninyo, utos ni Rafael. Hindi ito isang mungkahi, ito ay isang utos. Ang mas batang opisyal ay binitawan ang braso ni Maya at yumuko para tingnan ang screen. Ginawa rin ng mas matandang opisyal. Si Maya, na ang mga pulso ay nakakulong pa rin sa malamig na metal ng mga posas, ay inunat ang kanyang leeg, nagpipigil ng hininga, nagdarasal ng tahimik na sana ang maliit na rectangular device na iyon ay magkaroon ng katotohanan na hindi kayang patunayan ng kanyang mga salita. Sa screen, nagsimulang mag-play ang video. Ang petsa at oras sa kanang itaas na sulok ay nagmarka ng 4:05 PM noong hapon ding iyon. Ipinakita ng imahe ang vestibule na walang laman at tahimik. Pagkatapos, isang figura ang pumasok sa frame. Hindi siya naglalakad ng may karaniwang elegance na ipinapakita niya sa publiko. Naglalakad siya ng palihim, tumitingin sa magkabilang gilid ng may mabilis at nerbiyos na galaw. Si Lola Remedios iyon. Kinukuha ng kamera na discreetly na nakalagay sa molding ng kisame ang bawat detalye ng may malupit na kalinawan. Sa video, huminto si Remedios sa harap ng mesa kung saan nakapatong ang cloth bag ni Maya. Tumingin siya sa kusina, sinisigurado na abala ang yaya. Pagkatapos ng may practice na bilis, inilagay niya ang kanyang kamay sa malalim na bulsa ng kanyang silk robe. Nanood ang mga pulis ng hypnotized habang ang Remedios sa screen ay inilabas ang diamond necklace. Nakita nila kung paano hindi lamang niya ito hinulog sa loob ng bag. Nakita nila kung paano niya inilabas ang isang maliit na nail file mula sa kanyang kabilang bulsa, pinunit ang loob ng cloth bag at itinulak ang alahas ng malakas patungo sa ilalim, sinisigurado na ito ay nakatago, sinisigurado na tila ito ay isang sinadya na taguan. Pagkatapos, ang digital na Remedios ay ngumiti. Isang pangit na ngiti, puno ng purong kasamaan, bago pinakinis ang kanyang robe at umalis sa eksena ng kasimbilis ng kanyang pagdating. Pinost ni Rafael ang video sa sandaling iyon ng makabre ng ngiti. Itinaas niya ang tingin mula sa telepono at tiningnan ang mga opisyal. Ayan na, sabi ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Trespassing, manipulasyon ng ebidensya, false report at defamation. Lahat ay sa loob ng 45 segundo ng video. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang malaking opisyal, ang parehong nagposas kay Maya ng walang pag-aalinlangan, ay dahan-dahang tumingala at itinitig ang kanyang mga mata kay Lola Remedios. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Ang respeto para sa society lady ay naglaho, pinalitan ng pagkasuklam na nararamdaman ng isang opisyal kapag napagtanto niya na ginamit siya bilang isang pawn sa isang maruming laro. Ma'am, sabi ng opisyal ng may malalim na boses. Umatras si Remedios, bumangga sa marmol na mesa. Ang kanyang mukha ay nawasak, napakaputla na parang wax. Ang maskara ng nag-aalalang lola ay nahulog, nag-iwan ng hubad na takot. Kasinungalingan, sumisigaw si Remedios. Itinuro ang telepono ng may nanginginig na daliri. Isang trick. Ngayon, gumagawa sila ng fake video gamit ang computer. Galit sa akin ang aking manugang.
Gusto niyang makuha ang aking yaman. Inedit niya yan. Ang video ay na-upload sa cloud ng real-time. Remedios, putol ni Rafael, walang awa. May certified timestamp ito. Walang editing. Walang trick. Tanging ikaw at ang iyong lason. Bumuntong hininga, ang mas matandang opisyal, kinuha ang isang maliit na susi mula sa kanyang sinturon. Lumingon siya kay Maya. Humihingi po ako ng paumanhin, miss. Bulong ng pulis, nang may tunay na kahihiyan. Masyado po kaming nagmadali. Nang may mahinang click, bumukas ang mga posas. Naramdaman ni Maya na humiwalay ang metal sa kanyang balat at inilabas ang hangin na pinipigilan niya sa loob ng ilang minuto nang may choked sob. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang gilid, libre. Kinuskus niya ang kanyang pulso kung saan ang balat ay pula. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa napakalaking ginhawa na bumaha sa kanyang dibdib. Hindi na naghintay si Rafael. Sa sandaling nahulog ang mga posas, iniksi niya ang distansya sa pagitan nila. Wala siyang pakialam sa presensya ng pulis o sa makamandag na tingin ng kanyang biyenan. Kinuha niya ang mga kamay ni Maya sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang kanyang malaki at mainit na mga kamay ay binalot ang mga kamay niya, malamig at nanginginig. Patawarin mo ako, bulong ni Rafael, nakatingin sa kanyang mga mata ng may intensidad na nagpalaho sa natitirang mundo. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong umabot sa ganito. Hindi ko dapat hinayaan na makapasok ang babaeng iyan sa buhay natin. Itinaas ni Maya ang kanyang tingin, ang mga mata ay puno ng luha at nakita niya ang lalaki sa likod ng suit. Nakita niya ang tagapagtanggol. Iniligtas po ninyo ako, sagot niya ng pabulong. Naniwala ka sa akin, hindi ba? Sabi niya. Simula nang makita ko kung paano ka tiningnan ng aking mga anak, alam ko kung sino ka at alam ko kung sino siya. Mula sa tuktok ng hagdanan, isang sigaw ang sumira sa intimacy ng sandali. Yaya, tubig! Ang mga bata na nanonood ng lahat ng may nakakatakot na katahimikan nang makita si Maya na libre ay tumakbo pababa sa hagdan na parang avalanche ng mga makukulay na pajama. Binaliwala nila ang kanilang lola, binaliwala nila ang pulis. Naghagis sila ng sarili kina Maya at Rafael. Niyakap sila, lumilikha ng isang human shield sa paligid nila. Alam kong hindi ka masama, umiiyak si Luis. Niyayakap ang bewang ni Maya. Lola, sinungaling! Sigaw ni Inigo, itinuro si Remedios mula sa kaligtasan ng bisig ng kanyang ama. Ang parira lang iyon, Lola, sinungaling. Na sinabi ng bata na pipi dahil sa trauma ay ang huling hatol, ang paglisan ng kontrabida. Si Lola Remedios ay naipit. Pisikal, siya ay laban sa vestibule, na mesa, moral, siya ay nasa bangin. Ngunit ang mga tao tulad ni Remedios, na sanay sa pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan sa loob ng mga dekada, ay hindi tumatanggap ng pagkatalo ng may dignidad, hinaharap nila ito ng may galit. Nang makita ang kanyang mga apo na tinatanggihan siya at niyayakap ang servant, may isang bagay ang nasira sa loob ng matanda. Ang fasad ng sibilisasyon ay ganap na naglaho. Huwag ninyo akong hawakan! Sigaw ni Remedios nang sinubukan ng isa sa mga opisyal na hilingin sa kanya na kumalma. Ito ang aking bahay. Ang aking anak ang nagtayo ng pamilyang ito at ikaw, itinuro niya si Rafael ng may matinding poot. Ikaw ay dumura sa kanyang alaala, pinapalitan siya nitong purita na hindi marunong gumamit ng cutlery. Dahan-dahang humiwalay si Rafael sa yakap ng mga bata, iniiwan sila sa pangangalaga ni Maya. Lumingon siya kay Remedios. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng galit, nagpapakita ito ng isang bagay na mas masahol pa para sa kanya. Ganap na kawalan ng interes? Ang anak mo, sabi ni Rafael ng may malamig na boses, ay sumusuka sa kahihiyan kung makikita kanya ngayon. Minahal niya ang mga batang ito. Ikaw, minahal mo lang ang sarili mo at ang iyong status. Ako lang ang nagpapanatili ng karangalan ng apelidong ito. Dagundong ni Remedios, inaayos ang kanyang magulo na buhok ng may frantic na mga kamay. Kung wala ako, magiging savage sila. Tingnan mo sila. Niyayakap ang servant na parang magkakapantay sila. Magkakapantay sila. Remedios, sabi ni Rafael. Sumulong patungo sa kanya, pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Sa katunayan, si Maya ay may mas maraming class sa kanyang maruming maliit na hintuturo kaysa sa iyo sa buong katawan mo na nababalutan ng ninakaw na mga diamante. Umuubo ang opisyal ng pulis.
sumisingit sa tensyon ng pamilya. Sir Rafael, dahil sa video, mayroon kaming probable cause na arestuhin si Ma'am Remedios sa false reporting at evidence tampering. Gusto niyo po bang ituloy? Ang tanong ay nakabitin. Arestuhin ang lola, posasan. Ito ang magiging skandal ng siglo sa high society. Namutla si Remedios, napagtanto na ang kanyang social immunity ay naglaho. Tiningnan niya si Rafael ng may takot, naghihintay ng huling blow. Tiningnan ni Rafael ang kanyang mga anak. Nakita niya ang kanilang mga takot na mukha. Ayaw niya na ang huling alaala nila sa kanilang lola ay ang makita siyang kinaladkad ng pulis. Ayaw niya ng mas maraming trauma. Gusto niya ng kapayapaan. Huwag, sabi ni Rafael, hindi inalis ang tingin kay Remedios nang may pagkasuklam. Ayaw kong makita iyon ng aking mga anak. Hindi sulit ang abala. Naglabas si Remedios ng hininga ng ginhawa, isang mayabang na ngiti ang nagsisimulang mabuo sa kanyang mga labi. Iniisip na nanalo siya dahil sa kanya. Anong sasabihin nila? Alam kong hindi ka maglalakas loob, Rafael. Sa huli, alam mong kailangan mo ako. Nagkakamali ka, putol ni Rafael. Hindi ako magrereklamo dahil ayaw kong magaksaya ng isa pang segundo ng buhay ko sa iyo. Ngunit makinig ka ng mabuti, Remedios. Mayroon kang 10 minuto. Ano? Ang ngiti ni Remedios ay nagyelo. Sa loob ng 10 minuto, inulit ni Rafael, tiningnan ang kanyang relo, pumunta sa guest house, kunin ang iyong mahahalagang gamit at umalis ka sa aking ari-arian. Ipapadala ko ang iyong mga maleta at muebles bukas kung saan mo sabihin. Ngunit ikaw, pisikal, ay aalis dito ngayon. Hindi mo ako maaaring paalisin. May karapatan ako. Ako ang lola. Kung sa loob ng 10 minuto ay nandito ka pa rin. Patuloy ni Rafael, binaba ang kanyang boses sa isang nakamamatay na tono. Kung gayon, ibibigay ko ang video sa piskalya at hindi lamang para sa nangyari ngayon. Hihingi ako ng audit sa mga account ng foundation na pinamamahalaan mo sa pangalan ng aking asawa at alam nating dalawa na makakahanap din ako ng mga pagkakamali doon, hindi ba? Ang kulay ay naglaho sa mukha ni Remedios ng tuluyan. Ang emosyonal na blackmail ay natapos na. Ngayon, ito ay isang digmaang nuklear at si Rafael ang may hawak ng red button. Alam niya na ang kanyang financial dealing ay hindi makakayanan ang isang inspeksyon. Natalo siya. Ganap at lubos na natalo. Wala kang utang na loob. Niluwa niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Ito ay ang pagsitsit ng isang ahas na naghihingalo. Lumingon siya sa mga bata, sinisikap ang isang huling desperadong manipulasyon. Mga bata, sumama kayo sa lola. Nagiging baliw na ang inyong papa. Halika, aalagaan ko kayo. Ang 5 bata ay hindi gumalaw. Si Luis, ang panganay, ay kinuha ang kamay ni Maya at hinigpitan ito. Itinago ni Inigo ang kanyang mukha sa binti ng kanyang ama. Ang pagtanggi ay ganap. Ang katahimikan ng mga bata ay sumigaw ng mas malakas kaysa sa anumang insulto. Naramdaman ni Remedios ang blow. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na nag-iisa siya. Wala siyang pamilya. Mayroon lang siyang alahas at pride at parehong malamig na kasama para sa katandaan. Sige, sabi niya. May mga luha ng galit sa kanyang mga mata. Manatili kayo sa inyong pigsty. Manatili kayo sa inyong servant. Ngunit kapag napagod kayo sa paglalaro ng poorhouse at napagtanto ninyo ang nawala sa inyo, huwag ninyo akong hanapin. Tumalikod si Remedios. Naglakad siya patungo sa pinto. Sinisikap na panatilihin ang dignidad, ngunit ang kanyang mga yapak ay clumsy. Sinamahan siya ng mga police officer, sinisigurado na sumusunod siya sa utos ng pagpapaalis. Ang pangunahing pinto ay sumara sa likod niya nang may mabigat at tiyak na tunog. Clack! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa vestibule, ngunit sa pagkakataong ito, walang alingaw-ngaw ng kalungkutan. Nanatiling nakatingin si Rafael sa saradong pinto. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ang bigat ng tonelada na umaalis sa kanyang mga balikat. Ang kontrabida ay umalis na. Ang anino na nagpapadilim sa bahay ay naglaho na. Lumingon siya sa kanyang pamilya. Si Maya ay nakaluhod sa sahig, niyayakap ang 5 bata, pinapakalma sila, binubulungan sila na okay na ang lahat, na wala na ang halimaw. Lumapit si Rafael sa kanila, niluwagan ang kanyang kurbata, inalis ang kanyang coat at itinapon ito sa isang Louis X chair na walang halaga nang hindi man lang tinitingnan. Lumuhod siya sa tabi nila. Umalis na siya, mahinang sabi ni Rafael. Tapos na ang takot. Tumingala si Maya.
Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, ng adrenaline at ng sakit, isang bagong bagay ang ipinanganak. Isang tahimik na pangako. Salamat, sabi ni Rafael. Kinuha ang kamay ni Maya ng isang beses pa. Sa pagkakataong ito nang walang balak bitawan ito ng mabilis. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Hindi sumusuko ang pamilya, sir, sagot niya ng may pagod, ngunit nagniningning ng ngiti. At kahit dinala nila ako, ang puso ko ay nanatili rito. Ngumiti si Rafael. Kung gayon, ang natitira sa iyo ay mananatili rin magpakailanman. Pumalakpak ang mga bata, sinira ang tensyon ng may nerbiyos ngunit masayang tawanan. At sa marble vestibule na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ang init ng isang tunay na tahanan, ang resolusyon at muling pagkabuhay. Ang tunog ng kandado ng pangunahing pinto nang sumara ito ay ang pinakamatamis na tunog na narinig ni Rafael sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang tuyo na bang, ito ay parang ang huling buntong hininga ng isang hayop na pinatalsik mula sa kuweba. Ang katahimikan na pumuno sa vestibule ay hindi na ang mapanupil na katahimikan ng isang mausoleyo, malamig at mapaghanap. Ito ay isang mainit na katahimikan, ang uri ng katahimikan na nananatili pagkatapos ng isang summer storm kapag ang hangin ay umaamoy ng basang lupa at kalinisan. Ipinatong ni Rafael ang kanyang noo laban sa inukit na kahoy ng pinto sa loob ng isang segundo, ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pisikal na pagkapagod ng adrenaline na umaalis sa kanyang katawan, iniiwan ang kanyang mga tuhod na medyo mahina, ngunit ang kanyang puso ay kakaibang magaan. Umalis na si Remedios. Ang anino na nagpapadilim sa bawat sulok ng bahay na iyon, sa bawat alaala ng kanyang asawa, sa bawat pagtatangka ng kaligayahan ng kanyang mga anak, ay sa wakas ay naglaho. Nang lumingon siya, ang eksena na natagpuan niya ay nagpahina ng lakas sa kanya. Si Maya ay nakaluhod pa rin sa sahig, napapalibutan ng 5 bata, ngunit hindi na sila umiiyak sa takot. Ngayon, ito ay isang iyak ng paggaan ng pakiramdam, ng ginhawa. Hinahaplos ni Luis ang buhok ng yaya, na para bang sinisigurado na totoo siya, na hindi siya naglaho. Si Inigo ay nakasiksik sa kanyang kandungan, may hinlalaki sa bibig, ngunit malalaki at nagniningning ang mga mata, nagbabantay sa pinto, para masigurado na hindi babalik ang mangkukulam. Sir Rafael, sabi ni Maya, sinisikap na tumayo. Inaayos ang kanyang gusot at maruming damit mula sa maghapon sa hardin. Patawad po sa kalat. Ako na. Ako na po ang magliligpit nito at maghahanda ng hapunan. Sigurado pong gutom na ang mga bata. Ang inersya ng serbisyo. Kahit pagkatapos ng trauma, ang kanyang instinct ay maglingkod, maglinis, maglaho sa pagiging functional. Tinawid ni Rafael ang vestibule sa 3 mahahabang hakbang at pinigilan siya, inilagay ang isang malambot na kamay sa kanyang balikat. Huwag, sabi niya. Tiningnan siya ni Maya ng naguguluhan. May takot pa rin na nagniningning sa ilalim ng kanyang mga mata. Huwag, pero sir, ang kusina ay, hindi ka magluluto, Maya, at hindi ka maglilinis. Tiningnan ni Rafael ang napunit na cloth bag sa mesa, ang simbolo ng paglabag sa kanyang pribadong buhay. Ngayon, ikaw ang guest of honor sa bahay na ito. Yumuko si Rafael upang maging parehong taas ng kanyang mga anak. Sino ang gusto ng pizza? Tanong niya, nang may complicit na ngiti. Ang mga mata ng 5 bata ay lumaki. Pizza. Ipinagbabawal ni Lola Remedios ang junk food sa ilalim ng parusa ng matinding pagpaparusa. Sa bahay na iyon, tanging steamed fish at walang lasa na gulay lamang ang kinakain. Totoo po ba, Papa? Tanong ni Luis, hindi makapaniwala. May extra cheese? May extra lahat, sabi ni Rafael. Tumayo at kinuha ang cellphone. Kakainin natin ito sa living room. Sa sahig, nanonood ng cartoon. Isang sigaw ng kolektibong kagalakan ang sumiklab sa vestibule. Binubura ang huling mga bakas ng tensyon ng pulis. Nang gabing iyon, opisyal na namatay ang Mansion of Silence. Ang living room, na may Italian leather sofa, na hindi maaaring hawakan ng sinuman, ay naging isang camp. Ang mga mamantikang kahon ng pizza ay nasa glass center table. Ang mga baso ng soft drink, isa pang pagbabawal ang inalis, ay nagpapasa-pasa. Ang malaking telebisyon, na ginagamit lamang para manood ng financial news, ay nagproyekto ng mga makukulay na cartoon. Nakaupo si Rafael sa Persian carpet,
Ang kurbata ay nakatapon sa isang sulok, kumakain ng isang piraso ng pizza gamit ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Nakikita silang tumatawa ng may punong bibig na mantsahan ang pajama ng tomato sauce, nag-aaway para sa huling piraso ng pepperoni at sa gitna ng lahat, si Maya. Tumatawa siya kasama nila. Ngunit paminsan-minsan ang kanyang tingin ay hinahanap ang tingin ni Rafael. At sa pagtatagpo ng mga tingin na iyon, mayroong isang tahimik na usapan ng 1,000 salita. Salamat, ligtas tayo. Totoo ito. Nang sa wakas ay bumagsak ang mga bata, nakasalansa na parang pagod na mga papi, ang bahay ay napuno ng malalim na kapayapaan. Binuhat ni Rafael si Inigo at ang kambal sa kanilang mga kama. Dinala ni Maya ang mga panganay. Nagkita sila sa pasilyo ng pangalawang palapag sa ilalim ng mahinang ilaw ng mga wall lamp. Dapat na po kayong magpahinga, sir, bulong ni Maya. Mahaba po ang araw. Tumango si Rafael, ngunit hindi gumalaw. Maya, tungkol sa sinabi ko sa baba. Yumuko siya, nerbiyos. Huwag po kayong mag-alala, sir. Alam ko pong sinabi lang ninyo iyon para takutin ang inyong biyenan. Wala po akong inaasahan. Alam ko po ang aking lugar. Sumulong si Rafael patungo sa kanya. Dahan-dahang nilalabag ang kanyang espasyo. Pinilit siyang tumingala. Ang iyong lugar, sabi niya nang may matatag at malalim na boses. Hindi na ang service room. Napigil ni Maya ang kanyang hininga. Sir, aalisin na kita. Huminto ang puso ni Maya ng 1 segundo. Pinapapaalis niya siya. Pagkatapos ng lahat, aalisin na kita bilang yaya. Mabilis niyang nilinaw. Nakita ang kanyang takot dahil hindi kita kayang bayaran para mahalin ang aking mga anak. Walang katumbas iyon. Gusto kong manatili ka, ngunit hindi bilang empleyada. Gusto kong manatili ka bilang bahagi nito. Bahagi ng ano? Ng pamilyang ito na sinisikap nating buuin muli. Hinaplos ni Rafael ang kanyang buhok, nerbiyos na parang isang teenager. Hindi ko alam kung ano tayo, Maya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Alam ko lang na ngayon, nang makita kitang nakaposas, naramdaman kong inaagaw ang buhay ko at ayaw ko nang maramdaman iyon kailanman. Ngumiti si Maya. Isang nag-iisang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ayaw ko ring umalis, Rafael. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya siya sa kanyang pangalan, nang walang sir. At ang simpleng pagbabago ng salita na iyon ay nagpabagsak sa huling hadlang sa mundo ng mayayaman at ng mundo ng damdamin. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay at hinalikan ito ng malumanay, hindi bilang isang bida sa telenovela, kundi ng may debasyon ng isang tao na nakakita ng tubig sa disyerto. Good night, Maya. Good night, Rafael. Epilogo. Ang ani ng pag-ibig. Ang araw ay nagniningning ng may parehong intensidad tulad noong nakaraang araw, ngunit lahat ng iba ay nagbago. Ang halamanan sa likod ng mansyon ay hindi na mukhang isang architectural magazine, ngayon ay mukha na itong tunay na hardin. May isang bahagyang tagilid na treehouse na itinayo sa lumang oak tree, gawa ni na Rafael at Luis, nang may mas maraming enthusiasm kaysa sa teknikal na kasanayan. Mayroong soccer goal na may punit na net. Mayroong mga bisikleta na nakakalat sa damuhan. May buhay. Nakatayo si Rafael sa tabi ng grill na may apron na nagsasabing the boss of the meat. Nagbabaliktad ng burger. Hindi na siya nagsusuot ng suit tuwing linggo. Nakasuot siya ng shorts at polo shirt at mukha siyang 5 taong mas bata. Ang eye bags ay naglaho, pinalitan ng mga linya sa paligid ng mga mata, marka ng isang madalas tumawa. Papa, binabasa ako ni Inigo. Sigaw ng isa sa kambal, tumakbo patungo sa kanya. Pagdepensa sa sarili iyon, sigaw ni Inigo, na ngayon sa kanyang 4 na taon ay hindi na tumitigil sa pagsasalita kahit 1 segundo. Tumakbo siya na may water gun, hinahabol ang kanyang mga kapatid ng may kahangahangang tactical skill. Tumawa si Rafael, pinaliktad ang karne. Ayusin ninyo iyan sa court, sigaw niya nang hindi tumitigil sa pagngiti. Bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Maya. Nakasuot siya ng isang simpleng dilaw na summer dress na nagpatingkad sa kanyang tanned skin at madilim na buhok. Sa kanyang kamay ay wala siyang dalang hose o basahan. Nagdala siya ng isang tray ng limonada at sa kanyang ring finger may nagniningning na singsing. Hindi ito isang mapagmalaking diamante tulad ng gusto ni Remedios. Ito ay isang emerald, berde na parang pag-asa, berde na parang hardin kung saan nagsimula ang lahat.
Naglakad siya patungo kay Rafael at iniwan niya ang grill tongs para balutan siya ng isang braso at bigyan siya ng mabilis na halik sa noo. Mabango, sabi niya. Ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Mabango ng tahanan, sagot niya. Bigla, ang tunog ng isang kotse na humihinto sa graba ng driveway ay umakit sa kanilang atensyon, ngunit walang nagbalikat, walang nakaramdam ng takot. Ito ay ang postman. May balita ba mula sa kanya? Mahinang tanong ni Maya, alam ang sagot. Umiling si Rafael. Ang kanyang ekspresyon ay naging medyo mas seryoso ngunit hindi malungkot. Sabi ng abogado na nakatira siya sa baybayin sa isang maliit na apartment, nag-iisa. Sinubukan niyang magdemanda ng ilang beses para sa visitation rights, ngunit nakita ng mga hukom ang video at nakita ang psychological report ng mga bata. Walang kabuluhan. Nakakalungkot, sabi ni Maya. Tiningnan ang mga bata na naglalaro. Mayroon siyang lahat ng pera sa mundo. Ngunit pinili niyang maging mahirap sa puso. Nanalo tayo, sabi ni Rafael. Niyakap si Maya ng mahigpit. Siya ay nanatili sa kanyang pride. Tayo ay nanatili sa kagalakan. Kain na. Sigaw ni Maya at ang stampede ng 5 gutom na bata ay sumira sa pilosopiya. Umupo silang lahat sa paligid ng malaking wooden table na ipinagawa ni Rafael sa ilalim ng pergola. Wala nang awkward silence, mayroong ingay, mayroong mga kwento mula sa paaralan, mayroong mga bad joke ni Luis, mayroong natapong gatas. Tiningnan ni Rafael ang eksena. Naalala niya ang lalaking siya noong 1 taon, lugmok, nag-iisa sa kanyang luxury car, natatakot pumasok sa sarili niyang bahay. At tiningnan niya ang lalaking siya ngayon, namantsahan ng uling, napapalibutan ng mga sigaw, umiibig sa isang babae na nagturo sa kanya na ang kayamanan ay wala sa bangko. Kinuha niya ang kanyang baso ng limonada at itinaas ito. Isang toast, sabi ni Rafael. Itinaas ng mga bata ang kanilang mga plastic cup at itinaas ni Maya ang kanyang baso. Para saan ang toast, Papa? Tanong ni Inigo nang may mausisa na boses. Tiningnan ni Rafael si Maya sa mga mata at pagkatapos ay ang kanyang mga anak. Para sa tubig, sabi ni Rafael, nakangiti. Para sa tubig na naglilinis ng lahat at para sa babaeng nagdala ng ulan. Cheers sa yaya tubig, sigaw ng mga bata. Tumawa si Maya. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Habang lumulubog ang araw, binabalutan ang pamilya ng ginto at perpektong liwanag. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang naroon upang isara ang gripo. Ang kaligayahan ay sa wakas ay dumadaloy ng libre. Wakas.